Oo. Mataas po yung balahibo ko. So ito, live-in partner ito. Yes po. Ni Kimberly Achas. Ang kanyang live-in partner ay nagngangalang Edson Hamisola. March 11 ito nangyari. Alam kaya natin kung na-drug test na itong si Edson? Kasi hindi ito gawain, Marcia, ng ng taong nasa tamang pag-iisip eh. Yung bang para siyang parang parang na demonyo. Opo, may parang sinaniban yes, eh. Nadakip naman siya kaagad. At dahil sa poblasyon nga lang ito, mukhang maraming sumaklolop. Si Kimberly po, hindi po nag-survive sa dami ng saksak niya sa katawan at sa ginawang karumal-dumal na krimen nitong si Edson. Magandang hapon sa iyo, Rovel. Hello po. Nakikiramay kami, no, ang buong Raffy Tulfo in Action sa nangyari sa kapatid mo. Maikukwento mo ba kung ano ba ang naganap? Ano ba ang nangyari? Anong away ba nila? Anong dahilan? Yung bata ay gustong kunin ng ina ko, yung mother, na ipahilot, Bisaya ito si Rovel. Sige, mag-translate ako ulit. So, nga nung nag-away sila, Rovel, bakit sila nag-away? Gustong kunin ng nanay, gustong kunin ni Kimberly, ang baby, ang bata, para ipahilot kay masakiton ba? Doon naisip-on, unsa man, gilantan? Napiang. May pilay. Tapos, nagalit siya agad. So, unsa man si Edson, hubog o nag-drugs? Time na yan, nagsyabu na siya. Nana. So may record talaga itong si Edson. Oo. Gaano katagal na silang nagsasama ni Kimberly? 2 years na. Taga diin man ni si Edson? Taga din gyud sa inyo ha? Taga dyan ba? Taga Poblacion Sur, Ragyapon. Ang pamilya niya, naa din ha? Taga Dari Gyapon. Oo. Ang mga netizens nato nangutana, no, may nagtatanong dito. Hindi ito ang unang pagkakataon na merong ganyan na naganap. Meron ba kayong alam? Wala. Walang naikukwento sa inyo si Kimberly na pagka tumitira itong si Edson ay parang nasasaniban. Wala. Wala po. Alam ba ninyo na gumagamit siya ng shabu? Sa ako mangod, so kabalo siya, pero sa ako, kato pang March 11 pa ako nakabalo. Okay. Nasa inana background nga na-rehab siya 3 years ago na. So itatranslate ko lang ha. Hindi alam ng mga kamag-anak, hindi alam ni Rovel na nagsashabu. Pero duda niya, baka alam daw ni Kimberly. Tapos, pero siya, si Rovel, ngayon lang March 11 niya na nalaman. Rovel, nakuan ba na drug test na si Edson? Din ha? Gi-drug test siya? Nya, nigawas gyud nga kuan siya. Oo, positive siya. Positive. Mariosep. Diin man ni sila nagkaila-ila. Saan ba ito sila nagkakilala? Sa dili sa tungkol sa phone, ma'am. So nagkita-kita ala sila. Ilang taon? Pila edad? Ilang taon na ba si Kimberly? 22, ma'am. Sus, ang bata. Inya si Edson, pila edad? 27. Nasaan ang bata? Nasa igsoon sa mama. Nasa auntie mo. Gihaya na si Kimberly na kuan na in town ang lawas? Oo. Okay na dyan. Plastar naman. Okay. Hain man sa inyong balay? Oo, nadil sa akong balay. Okay. So tinanong ko kung yung wake, ano na ba, naayos na ba ang katawan ni Kimberly? Oo, at nandoon sa bahay nila. Kahibaw na mo o kanusa ang lubong? Tinatanong ko kung kailan ang libing. Kanusa mandong? Sunday, around Sunday. Karon Domingo. Usara ilang anak? Isa lang ang anak nila? Oo. Ang 9 months? Okay. 9 months old. Nasaan na ngayon? Nasaan na? Hain naman ni si Edson? Tuwa na sa Malay-Balay, ma'am. Tuwa na sa Malay-Balay? Nagkuha na sila para sa kaso. Okay. So, preso na? Preso gyud siya? Wala siya gipagawas? Preso siya? Wala. Preso siya. Rovel, unsa may imong kinahanglan nga, unsa may inyong kinahanglan nga tabang, na inatanong ko kung anong kailangan nila na tulong. Unsa may inyong kinahanglan nga tabang din ha para sa kaso? Giatiman ba mo? Inaasikaso kayo para sa kaso? Oo. Opo. Oo. Siguro ayaw ibutang ang telepono dong, makig-istorya nimo ang siguro si Odette or kung kinsa nga staff diri sa Wanted sa radyo
para mag-coordinate me sa ug unsay mahimong itabang ni Senator Raffy Tulfo ninyo din ha. Labi na kay dunay bata. So ang sinasabi ko, Marcia, na wag niyang ibababa at kakausapin siya ni Odette para kung anong maaari itulong natin. Hindi lang doon sa kaso. Yes po. Doon po sa naiwan po Oo, na bata po doon sa bata rin. At saka siguro baka hindi lang si Edson ang gumagamit ng baka may iba pa dyan. Dong Rovel, unsa man ni manay barkada ni si Edson? Oo, dagan yun. Unyahay man na ron. Oo ka, pero dagan siya barkada dari sa Don Carlos. So, yun nakakatakot. Ito nga yung mga netizens natin sinasabi maraming matatakot kung babalik na nila ang death penalty. Yes. Pero kasi yung mga yan wala sa sariling pag-iisip eh. Wala sa Iba po yung takbo ng utak nila po. Wala na ngang utak yan eh. Opo. 'Di ba? Parang ilan kayo magkakapatid, Rovel? Dalawa lang. Dalawang po. Ako yung brother. Eldest. Pila imong edad dong? 24 na. Kumusta man imong mama ug papa in town? Balaka. Kuhan sila. Naara din ha? Naitabo. Dong Rovel, mai-share mo ba sa amin giun sa pagdakop paano nahuli si Edson? Meron ba agad na sumaklolo? Dunay nakasuda yon sa balay? Nakadungog sa syagit ni Kimberly? Oo. Ang mama Sige, pag binisaya lang dong para madretso mo. Pag binisaya, giun sa pagdiskubre sa lawas ni Kimberly? Naman to yung naka-responde nga pulis. So, gisaka nila sa atop, ay sa ibabaw. Dito na lagi sa atop. Pagkaunan. Nganong sa atop man, kay lock ang pultahan? Oo, lock. Okay. Double lock, ged. Kinsa may nitawag og pulis, ang mga silingan na? Hindi nga. So ang nangyari pala, ang pulis nung dumating kasi nagpatawag na ng pulis yung mga kapitbahay dahil narinig na nga yung commotion doon sila dumaan sa bubong. So kailangan nilang daan sa bubong dahil nakalock or sarado ang bahay. Kaya hindi talaga makatakbo rin si Kimberly. Unya dong pagsud sa pulis, wa na in town, wa na'y kuan na. Patay na in town si Kimberly o nadapan ninyo sa ospital? Medyo ginawa pa sa gamay pero pag padulong pa sa ospital wala na gid siya pag sakay na sa sakyanan. So, wala na gid siya dito na gid siya. Sa sakyanan pa lang, wa na. Dead on arrival na sa ospital. Kana na ang dong unsa madiin man siya gidunggab. Unsa may mga partes iyang lawas ang gidunggab dong? Diri sa liog, diri sa sa lieg. sa lieg din sa liog? ulo. Sa ulo pati sa ulo? Oo, sa ulo. Then, parang nasaniba ng demonyo ito eh. Sa ubo sa mata. Sa ilalim ng mata. So sa mukha. Dahil sa mukha din. Sa lieg, ang laki ng ugat natin yan dyan. So yung bleeding, na? May pisngi pa po. Sa diin pa dong? Sa pisngi. So ang ulo, no? Ang upper extremity, ang target talaga ni Edson. So, sige dong, ang hirap kasi gusto natin malaman yung kung ano nangyari pero mahirap rin kasi na i-relive. Parang bubuhayin ulit ni Rovel yung alaala nung mga nangyari. Kinsay una nga nakaabot nga to dong? Ikaw? Dili ma'am. Kinsa man? Ang pulis? Ako, mga 2 p.m. na ako naabot dito. Gikan pa mo ko nagklase ato. Unsang oras sa man udtong dako ba? 1:30 ka pin naitabo. 1:30. 2:20 na ako nakaadto sa dito sa crime scene na ka. Unsay isulti sa mga silingan? Anong sabi ng mga kapitbahay? Anong narinig nila? Unsa ilang nadungog? Syagit yun. Syagit lang. Syagit? Unsa may ang gisyagit? Tabang. Tabang. So, pero katong time hinay kayang tingog kay tungod sa iyang liog nga nagikuha na sa nakuha na siya, nadunggab na siya sa liog. So nagdugo na. So hindi makasigaw ng mabuti kasi may may saksak na kasi nakita natin sa tiyan. So sa tiyan din. Ito kasing mga kinimangod sila dong itong mga adik-adik na ito. Parang nagkakaroon sila ng lakas. Yung kakaibang lakas. Tinan mo yung itsura yung mata ni Edson parang parang nasaniban ng demonyo no? Sabog. Sabog. High na high. Nganong naamay CCTV dong? May kay na ay CCTV ang ilang balay? Ang balay ng laki ma'am. Namong kay negosyo nga kananan
gamay nga restaurant po. So, Ah. nasa gid sila yung CCTV. So ang bahay, kasi tinanong ko kung bakit buti may CCTV. So may restaurant na maliit, itong parang karinderya, itong pamilya ni Edson. Kinsa ilang laing kauban sa balay, Rovel? Sino ang kasama nila pa? Yung kapatid ng lalaki, yung marami ito sila, then yung yung lulo, pag umangkon. So marami sila sa bahay. Nasaan? Dahain man sila pagkahitabuan ni ano wa may laing nakatabang kang kuan. Bakit walang nakatulong kay Kimberly? Nasaan ang ibang kasama sa bahay? Nandun dito ra gid sila, nara sila dito nga kon. Sa sud sa balay? Nasa loob rin sila ng bahay? Sa gawas. Doon sa restaurant. Ah. So, hindi kaya dapat lahat ng pwedeng ipa-drug test dyan sa bahay na yan? Yes po, attorney. Tingnan natin, ano? At saka, naku, kasi may bata eh. Ang bata, kumusta naman? Kay, nahugra ba to siya? Nahulog kasi yung bata eh. Pinapacheck up. Oo. Hindi pwedeng hilot-hilot lang ha. Dili mahimo dong nga hilot-hilot lang dong. Okay naman siya, okay naman. Kung doon ay gastos, handa naman ang wanted sa radyo na kanang mutabang para mapacheck up ang bata dong. Ha? Ay, salamat. Okay. Sergeant Paulo, maayong hapon ni mo din ha? Maayong hapon, ma'am. Maayong hapon. Karumal-dumal itong nangyari kay Kimberly, ano? Pwede mo bang ikwento kung paano kayo nag-respond? Sino ang nakatawag sa estasyon ng pulis? 3:10 p.m., ma'am. Concerned citizen, ma'am. Tumawag. Ano daw ang narinig nila? Mga commotion, ma'am. Okay. Kasama ka ba doon sa pumunta para mag-rescue sana kay Kimberly? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So anong nadatnan? Paano kayo nakapasok ng bahay? Doon sa ibabaw, ma'am. Sa second floor, sa ceiling. Okay. Doon dumaan, ma'am. Okay. Tapos, Parang ano ang nadatnan ninyo? Ma'am, si Kimberly, puno na ng dugo yung mukha. Saka yung kaligin niya, kumakbo na sa likod. So kuan siya, ni Escapo. So ni Escapo, Yes, ma'am. ngadto pa dong sa asaman, unsa man ang mga kakahuyan? Sa likod, ma'am. Tago siya dito sa may kasagbutan, ma'am. Mga sagbot, mga kakahuyan. Sa mga, tabangan mo pangita sa mga tao. Nakita na mo siya dito, ma'am. Okay. So in hot pursuit kayo. Nakalayo ba siya? Yes, ma'am. Nakalayo siya o dali ra sa ninyong nadakpan? Dali raman, ma'am, pag ambak niya sa likod. Wala na po ito mga ilalapukan minuto po. Nakita rin na mo siya. Unsay dapat niya ang kutsilyo? Hawak pa niya yung kutsilyo o Wala, ma'am. wala na? Ang ginamit niya sa kon, ma'am, katumang glass sa, ma'am, kung sa table. Ang unsa ang gigamit? Katong gamit niya katong dildo sa table nga nabuwak, ma'am. Ito yung Ay, sus Mariosep. saksak sa ito yung libin. So hasta siya naisamad. Ang ginamit niya, yung lamesa na nabasag, yung glass, Yes, ma'am. kinuha niya, yun ang pinangsaksak niya kay Kimberly. Yes, ma'am. Yes, So, ma'am. sir, klaro nga klaro nga ni gamit yun, no? Ni suyop? Posible yun, ma'am. Na drug test na ba siya? Wala ko, ma'am. Kano sa man siya i-drug test? Mapapahanap ako kang fiscal, ma'am, kung pwede ba niya siya i-drug test kay hindi mo ko related ang sa drug ang swangot katong iyang gibuhat nga patay. So, basin posible nga among tanong pa si fiscal. So, pero wa mo'y nakitaan nga mga paraphernalia nga kuan? Wala mo po, ma'am. Nganong i-explain ko no balik nganong dili siya mahimo i-drug test kay Wala po ko nag-ingon nga dili sa drug test, ma'am. Nangit ako kay kadang akong man katumungong sa case na murder, ma'am, kay inquest mong posible basin okay, so to follow. O sige, wag mo na mag-react ang mga netizens. Bisaya kasi ang usapan namin eh. So, hindi pa lang nahaharap pero oo. So ano yan, sunod na yan na gagawin. Okay. So, wag kayong mag-alala dahil kasama yon sa protocol. Nakakausap na ba si Edson? Hindi pa masyado, ma'am. So, wala siyang sinasabi? Wala pa rin, ma'am. Tinatanong ni fiscal, wala, ito po, magtanaw siya, ma'am. Mutingog. Nagsiga lang ang mata? Siga lang mata, ma'am. May record na ba yan? Naan na ba yung record si Edson din ninyo?
Wala man, ma'am. So, parang akong diya ko. Wala pa man siguro. Walay balita nga na-rehab na kuno na adtong una. Di pa kayo, paano na ko yung parents, ma'am? Oh. Nariyad din kayo sa kaduha. So umamin ang mga magulang na Oo. na-rehab na yan siya. Nariyad, ma'am. So, Kanusa ako no? Kailan ito kailan yung rehab? wala ko sa pamaparma mo. Ano sa ito na rehab niya siya? O sige, Sergeant, kuan ha, kanana ang one is atong pangitaon, tanaw na to, ano ba ang history nitong si Edson? Kasi kung umamin na ang mga magulang na na-rehab na yan siya, maaaring bumalik ulit Yes po. sa gamit. Kasi yung itsura niya, yun talaga ang ano eh. Tapos siguro, pangalawa, balikan natin yung scene of the crime dahil hanapin natin, tingnan natin kung meron bang mga epektos. Yes, ma'am. Oo, ng shabu o ng drugs. Kasi malamang kakahigop lang yan. Sa Bisaya, ang tawag namin suyop. Sakto, tama ba ako, Sergeant, no? Oh, yun ang term na ginagamit ni suyop, humigop. Bakit daw may kumakalat na picture na naka-helmet sa selda yung suspect? Binigyan namin ng helmet, ma'am, kasi puro safety niya, ma'am, kasi inuuntog niya yung ulo niya sa pader at saka sa area. Inuuntog niya. So, ibig sabihin, hindi pa bumababa ang tama niya. Kung ganyan. Siguro, ma'am. Wala kayong nakitang, mga inumin, hard drinks, ganon? Wala. Wala, ma'am. Wala. Okay, pero siguro maganda nga nabalikan para talagang ma-check kung kasi may mga epektos yan eh, Yes di ba? po. May mga epektos yan eh. Hindi pa rin siya nakakausap. Hindi pa, ma'am. Hindi pa. Ano ba? Kumakain ba? Gutom ba? Ano ba? Uminom ng tubig? Kasi, di ba, yung mga yan parang Hindi, ma'am. Binigyan namin ng pagkain. Ayaw kumain. Saka, hindi man matulog. Pero at hindi rin natutulog. So, 24 oras na siyang gising. Kasi Ayun, kahapon palagi ito ko nangyari na- eh. Oo, ang payat-payat Sobrang oh. payat po. Tama. Ang payat-payat. Yun na nga. So mukhang gumagamit talaga ito. Sabi ni Federin, hayaan na lang iuntog ang ulo. Hindi, wag naman Federin. Panagutan muna niya yung ginawa niya. Tsaka kawawa, may anak eh. May 9 months old. Sergeant Paulo, ang anak ba, okay na? Secure naman yung bata, no? Yes, ma'am. Okay. Yung parents ba, dyan din nakatira? Doon sa lugar na kung saan nahanap, kung saan napatayan? Ni Edson. Yes, ma'am. Doon sa... Nasaan sila nung nangyayari? Nung habang nanggugulpi si Edson? Nasa labas ng bahay, ma'am. Pinalabas kasi ni Edson yung mama niya, Oh. para mag-usap sila dalawa. Pati yung mama ng babae. So nandun pati yung yung magbalae sana kahit hindi naman ito may Ayos, nag-asawa. ma'am. Pinalabas niya kasi mag-usap daw sana silang dalawa. Ano daw ang yun lang. pag-uusapan? Wala. Yun, ma'am. Hindi naman nila masabi. Sabi lang niya, labas muna kayo kasi mag-usap kami. Yun na nga. So, doon na. Tapos siguro nagdilim na ang paningin. Inabot na ng utak niya yung po kasi nilak paghigop. po yung pinto. Nakalak ang pinto kaya yung mga polis doon dumaan sa sa bubong. Ilan kayo na pumasok sa bahay, Sergeant Paul? Dalawa sa labas, ma'am. Okay. Ngayon, ano ang susunod na mangyayari dito, Sergeant Paulo? So, na-inquest na siya, Yes, ma'am. kept in custody pa rin siya, Yes, ma'am. tapos, piskalya na, information na, piskalya na. filing of information na. Yes, ma'am. Ang gawin, ma'am, Wala bang ano yan? Like, may pa-medical ba? Kasi para immediate na yung ngayon na, tanungin na ninyo para mapa-test na. bukas, ma'am, wala man siya nag-waiver. So, sa swab test, saka medical para ma-apig sa ano. Oo. Well, anuhin na ninyo yan. Kasi ano naman in the act eh. Opo. Huling-huli eh. Kasi baka mamaya mawala pa yung opportunity. Tsaka ayun, balikan ninyo yung bahay. Para ma-check pa kung ano pang mga meron doon. Yes. So okay na tayo. From time to time po, manghihingi kami sa inyo ng update. Yung bata, yung baby, nasa kapatid ng nanay ni Kimberly. No? So, nasa lola na tiyahin. Okay? Secure naman ang bata. Tapos, para sa mga netizen, sinabi na rin natin kanina kay Rovel na siguraduhin na mapacheck up ang bata kasi,
Nahulog. nahulog. Yes po. Nahulog. Ito. Oo. Oo, no bail ito. Tama ba ako? Sergeant? Yan ma'am. Oo. Ano to eh? Hindi pa alam kung murder ba, homicide. Murder kasi kailangan with intent eh. So maraming salamat po at from time to time po makikibalita po kami. Yes ma'am. Maraming salamat. Salamat po. So maraming mga information na binibigay yung ating mga netizens. Kesyo nahuli daw na may ka-video call itong si Kimberly, pero whatever, kahit na ano pa man yan, Yes po. hindi dahilan para doon sa karumal-dumal. Para humantong po dun sa... Oo. At saka, yan talaga eh, droga yan eh. Yung sunog ang utak mo yan eh. Ubos. So, yan na lang muna. Daghang salamat, Rovel. Ayaw mo din ha. Ayaw usang ibutang. Kakausapin ka ni Odette.